Yung nagpatayo kayo ng bahay tapos hindi mo alam kung saan naabot yung budget nyo. Kaya yung ending, kayo-kayo na lang din. Kaya naman pala, no? DIY na naman tayo dito. Buti na lang talaga marami kaming magkakapatid. Maraming magtutulungan para magawa tong bahay na to. Pag di kasi natin sinimulan, naku po, hanggang maubos na naman yung mga pera ay hindi pa rin ito magagawa. Kaya kahit sa maliit na budget pa lang ay talagang pinush na natin yan. Sinabayan nga itong mga pamangkin natin na mga walang mga paso. Kaya ayan, meron tayong mga tagahakot. Mas mapapadali-dali yung pagtatrabaho. Kaya eto ngayon, magbubuhos na tayo ng mga poste. First day pa lang ngayon ha. Sobrang daming nagtulungan sa paghuhukay. Kaya ayan, may 2 poste na tayong mabubuo ngayong gabi bago matapos ang araw. Bali, ito na nga mga pamangkin ko yung naghakot ng buhangin at saka ng graba para sa pagbubuhos nitong mga poste. Hindi rin talaga biro yung nagpapagawa ng bahay. Plus, sabihin pa natin yung mga pagkain pa nila. Buti na lang sa merienda, mayroon pa tayong nakukuha sa paligid ng mga natumbang puno ng saging, kaya may pang merienda pa tayo. Syempre, libre na yung ating labor, yung mga paligid lang, tulong-tulong. Kaya yan na yung nakaiwas na rin tayo sa babayaran. Talagang materialis lang yung kailangan nating bilhin. Hindi na rin nga kailangan bilhin lahat kasi yung mga poste ba natin ay libre na rin. Gawa nung bumagyo ay mga nagsumbahan yung mga puno. Di yun na din yung gagawin nating mga poste. Bali, itong ginagawa na to guys ay iibabaw po dyan yung pinakakahoy na poste. Ito na nga yung ginagawa ni Father. Binabalatan niya, iwas ng pag-aanay. Tapos lalagyan din natin yan, lalasunin natin yung mga kahoy bago natin ipatong dito sa mga poste natin na semento. Magkakaroon kasi po yan ng silong. So, itong ating mga semento dito na poste is ipapatong pa dyan yung mahabang mga kahoy na poste. May nababasa akong comment, naku, buti pa daw ako at umuwi ng Pilipinas ay marami pa ring pera. Naku guys, hindi po ako mayaman. Talagang tayo lang ay nagsisipag sa pag-affiliate, sa pag-vlog, and sa mga indoors. Yung may mga talent fee tayo dyan. So, hindi ako mayaman guys. Sakto lang din na hindi kami mamatay. Ito po ay pinag-ambagan ng mga magkakapatid. Syempre, yung sabi natin ay magpapagawa na tayo ng bahay. So, meron din namang mga nagbigay na ibang mga kapatid natin guys. At pinagsama-sama natin yung pera na pinambili natin ng materyales. Kabuo nga tayo ng 15,000 at ayun na yung mga paunang materyales natin na binili. At meron pa nga mga susunod na materyales. So, sa susunod na ulit tayo. Basta kung saan lang muna abutin itong paunang budget natin. Alas 5 na nga to ng hapon guys ay nagbubuhos pa rin sila dito para daw mabilis dahil nga sa susunod na mga araw ay may mga trabaho na sila at wala nang gagawa dito ng libre. Baka tayo magbayad pa. Sabi nga ni Papa ay hindi naman daw kailangan ganito kagandang bahay. Kahit daw yung barong-barong ay ayos na sa kanya. Bakit nga daw pinasemento pa? Ay naku talaga tong mga matatanda na to. Ayaw ng mga komportabling bahay na malalaki. Gusto yung mga gawa lang sa kahoy. Aba ay nahihiya daw siya sa amin at kami daw ay nagpasemento pa ng bahay. Aba ay nahihiya din pala. Ikaw ba naman kasi iniwanan mo kami ng grade 1 pa lang yata or kinder tapos bumalik yan guys. Graduating na ako ng high school. O diba? So talagang totally hindi namin naramdaman na meron kaming ama simula sa akin tsaka yung sinundan ko. So 4 kaming magkakapatid kasi 10 kami guys lahat. So simula dun sa sumunod sa akin, bali 4 kami na maliliit pa noon. So hindi na namin alam, hindi na namin naramdaman. Pero ayan, nakaraan na yun. So hindi natin alam yung mga rason-rason nila. And si mother naman ay pumanaw na nung grade 6 naman ako. So talagang nagkarambol-rambol kaming pamilya, nagkawatak-watak kami guys. And ngayon ayan, okay na ulit. Nandito na ulit si Papa and kompleto na ulit kami. So ayan, masaya naman ang pamilya guys. Ito yung maganda doon, yung nagkakasundo kayo at saka masaya kayo na sama-sama kahit napakasimpleng mga buhay lang ang meron tayo. Sobrang saya lang kasi nandito lahat ng mga pamangkin. Makikita din nila ang improvement ng bahay ng lolo nila. Si Papa naman busy dito sa pagtatanggal ng balat. Kasi yung balat na yan guys ay magbibigay yan ng anay or aanayin yan kapag hindi natin tinanggal. Kaya ayan, inatsaga talaga ni Papa lahat ng poste. Good morning guys. Talagang nag-good morning din yung mga manok sa inyo, no? So ayan, after ng baha, ito yung mga side effect dito sa ating bahay. So merong mga lumobo na mga pader, yung mga pininturahan natin. Ayun siya guys, pinutok na ng mga bata. Lubong-lubo yan, lumabas na yung tubig. Ito yung itsura niya, parang pag ginanon mo matatanggal lahat ng pintura. And meron pa doon na yan, sobrang laki niyan guys, na nalagyan ng tubig. Grabe, another paint na naman siguro ang gagawin natin dito. Ayan, marami dyan mga lobo.
Kita nyo naman yan. Guys, grabe na naman yung gagawin natin na pagpipintura pag ganito. Pero dito sa kwarto, so far, sobrang ganda kasi walang lumubo dito sa pader. Ayan. Walang kahit ano. Okay na okay talaga yung semi-gloss, guys. Semi-gloss na tinatawag na pintura. Ayan, wala. Ang sama, guys. Oh, tignan nyo. Parang naman silang sa luminuwas. Paano na remedyoin na nga niya ako nito? Magkastang kita ng engineer kaya. Good morning! Day 2 na ng pagpapagawa natin ng bahay ni Father. Tulong-tulong pa rin tayong magkakapatid at mga bayaw natin dyan ng mga foreman. Buti na lang talaga yung mga napangasawa, mga foreman. Maalam sa pagkakarpentero ng bahay. Today nga ay magbubuhos ng mga poste na meron nang nalagyan ng mga bakal na ganyan. Yung parilya at saka yung tore. Hindi ko alam kung ano mga tawag dyan, guys. Feeling ko talaga bukas pwede nang tumira dito. Sobrang bilis namin, guys. Tignan nyo naman. Uy, hindi! Ano ba yung poste pa lang yan? At ayun na nga, meron na tayo dito dalawang poste na nakatayo, and dito sa harap ay magbubuhos na rin sila mamaya. Meron na yung mga parilya. Parilya pala yung tawag dyan, guys, yung puting na nilalagay dyan sa ilalim. Ito nga ay kagabi pinahabol yan, halos alas 6 na sila tumigil sa pagbubuhos dito sa dalawang poste dito sa may likod. Si Papa naman busy sa pagpuputol ng mga alambre para ilagay dito sa ating mga poste. Ano kayang tawag sa ganun? Ano, yung bakal na pinagdidikit-dikit. At ito namang mga girls ay nagluto na ng baka, nilagang baka para sa ating lunch. Ito nga yung mabigat-bigat dahil sa isang poste halos isang halo nila ay isang semento. So, bawat poste ay isang semento yung nagagamit. Nung unang araw nga na nagbuhat ako ng mga hollow blocks ay naku, pagising ko, sobrang sakit talaga ng mga muscle ko sa kamay, braso, at saka balikat. Grabe. Kala ko nga mali lang yung tulog ko eh. Tapos yun, naalala ko, nagbuhat nga pala ako ng hollow blocks. Hindi na yata ako sanay magbuhat Pero nawawala yung pagod kapag ganitong sama-sama kayo. Tapos tawanan lang kayo ng tawanan. Hindi mo talaga mararamdaman na sobrang dami mo palang ginagawa. Yung habang nagtatrabaho ay nagchichismisan na tatawanan. Minsan! Ay! Smith! Mga ino ba ng problema ni Papa? Garulog sa kwarto. Papa, sino man gusto na magsakay? Minsan! Grabe na. Mas kataw ka na. Kaya mo! Kaya yan. Nada pa pa kong financial Pagpampus ko na eh. aray ko. Bago pa ko dyan naghahalat, di kang tatao. Boy, dali na. Yun na, nagtatapos. Makan tugo tayo. Bakay mapagkita ng Iyo, malit ka. Si Umboy, pagka naman buhay. At nakisali na nga po ako para mabilis-bilis dahil mas mahirap dahil malayo-layo. So mas maganda yung ganito, abut-abutan lang, mas mabilis matatapos yung pagbubuhos. Diba ganito kapag kayong mga magpo-flooring, tapos yung mga malalaking, yung may mga slab na tinatawag yung second floor, abut-abutan na lang, maraming mga tao ang kailangan. Pero tayo dito libre lang yan. Tapos nakaluto na rin yung isang hipag natin dyan, si Ate Nene ng ating pangmerienda. Bali ito nga ay galing sa relief, buti na lang talaga may mga relief. Nakalibre kami guys ng bigas, pang 1 week na rin siguro yun dahil tigta 3 kilo yung bawat bahay. Tapos may mga sardinas na din. Tapos dun sa kapatid ko nga may kasamang pang pansit. Kaya ayun, merienda natin today. Sobrang laking pasalamat talaga dito sa ating mga asawa, ating bayaw, yung mga marunong gumawa ng bahay, mga foreman. Yun talaga yung mga trabaho nila karpentero dahil hindi na nga tayo magbabayad. Yung materials kasi at saka yung mga labor, yung bayad mo sa mga ganito, naku po, sigurado magkapareho lang yan ang presyo. So kung ang materials mo ay nasa 20,000, mga 21,000 para sa labor. Lalo na kung nasa city kayo. Pero dito sa probinsya guys, baka 600 siguro yung pinaka-foreman. Tapos
400 naman yung labor. Ewan ko lang ngayon na, ganun kasi dati. Ito na nga tayo sa may part ng kusina and meron pa tayo sa gitna na gagawin. Pero panghuli na daw yun na gagawin kasi hindi naman na yun lalagyan ng hollow blocks. Yung bang linya sa baba na may hollow blocks. Hindi ko alam kung anong tawag dun. Asinta ba? At ganito pala yung paggagawa ng parilya na tinatawag. Yung pinaka paa nung poste dun sa ilalim bago mo bubuhusan. At tinawag nga ako ng bayaw ko. So sinabi niya nga, yung mga nakalagay daw dito sa bakal na to ay 8mm. Kasi ang pinabili niya nga ay 9mm po. Ewan ko ba, yan yung nakalista dun sa resibo, 95 pesos ang isa. Pero nung nandito na, ayan, nagamit na natin. Kaya wala na tayong magagawa. 8mm lang kasi guys ito. Tapos ito 10mm. Tama naman. Pero yung isa mali. Pero sabi naman nung ibang nag-comment doon sa post ko is okay naman daw kasi bakal din naman daw yun. Matibay din naman daw yun. Hay, naku si Father, maghapon na nga dito nagputol. Mga 3 kilo kasi yan guys na ginamit na alambre. Tapos yung isa naman dito ay naggagawa ng mga pangporma. Yan na yung pangporma pagbuhos dun sa mga poste na ginagawa natin ngayon. Binutas na nga nila dito sa loob guys ng bahay para mas mabilis yung pagpapasa natin ng halo kasi may binubuhusan din dito sa loob na poste. Yung nasa may kusina ba. Dito na natin idinaan sa loob para mas mabilis. At ayan, natapos na rin tayo. Diyan na. Sa'yo na. Wala na sa balyo. Natapos din nga yung pagbubuhos ng mga poste. Ay, meron pa palang isa dito, guys. Last one na yan, guys. And ngayon ay 2 o'clock na ng hapon. Last na talaga to. Meron pa pala sa loob na isa. Panghuli na nga po yung nabubuhusan. So, bukas, baka ang gagawin nila ay maglalagay na po ng hollow blocks. Grabe, ang bilis, oh. Talagang pwede nang tumira dito bukas. Uy, masyadong excited. Feeling ko talaga dito na ako titira. Palit na lang kami ng bahay ni Papa. Magiging probinsya talaga siya kasi meron silong. Grabe. Yung mga sinaunang bahay kasi ganon. Meron talagang silong. Pero ngayon, papagawan nga natin ng kwarto para kay Father sa ibaba. Kasi para hindi siya hirap akyat baba doon sa bahay. Kanina nga ay malakas yung ulan pero tuloy pa rin sila sa pagbubuhos. Nilagyan na lang dito ng trapal para hindi naman masyadong mabasa yung mga naghahalo. Baka mapasma. Pagkatapos nga nito ay nagpahinga na rin dahil talagang sobrang pagod na maaga pa sila nandito na alas 5 pa lang ng umaga. Dahil nga sa susunod na mga araw ay meron na rin silang mga trabaho kaya minamadali. Yun kasi paglalagay ng hollow blocks pwede na rin kasi yun na kami-kami na lang dahil madali na lang yun. Pero pag ganito kasing mga buhos kailangan ng maraming tao. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang yung ating munting video sa pagpapagawa ng bahay ni Father. Salamat sa inyong mga suporta at panonood. See you tomorrow. Hollow blocks naman bukas.